Ay, breaking news! Ito na po ang kinatatakutan ng karamihan. Nakatakas na po ang ilang mga kontraktor palabas ng bansa. Binunyag po ni Senator Rodante Marcoleta. Mayroon siyang intel siguro na napakawalang ya. No? Talagang mapaghahataan mo. Tumakas na po. Kaya pala, hindi dumalo ang iba. Ayon sa iba, nakatakas na pala ang mga bugok. No, ito, pakinggan natin ang pahayag mismo ng balita at ni Senator Rodante Marcoleta. Ito na, sabi na nga ba, natakasan na tayo. Ang dami-dami natin, isa lang tayo. 2 hits combo na tayo. Niloko na tayo sa flood control, natakasan pa tayo. At kaugnay niyan, nangyari na nga ho ang pinangangambahan dahil ibinunyag mismo ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nakapuslit na palabas ng bansa ang ilang mga sangkot sa manumalyang flood control project. Ito'y batay sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon. Pero hindi umano niya ito mapipigilan dahil wala pa namang kasong silang kinakaharap. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean! Sandali lang. Hindi to kasalanan ni Senator Rodante Marcoleta. Alam mo sino may kasalanan nito? Dapat kasi lahat kumikilos. Pangulo naman. Bakit po para ang ingay natin nakaraan? Doon sa nagalit tayo sa flood control. Sana naman po ito, aksyonan natin to. Natakasan na tayo. Napuslit na. Anong gagawin natin dito? Ibinunyag ni Senator Marcoleta na nakalabas na ng bansa ang ilang mga sangkot sa anumalyang flood control project. Parang tahimik yata ang ating leader ngayon tungkol dito. Hindi naman sa pag-ano Kasi yung mga tao nangihingi ng katarungan sa nangyari. Ngayon natakasan tayo nito mga to. Paano to? Paano lilitisin to? Sino mananagot? Ang sasarap ng mga buhay ng mga to. Papuntang Amerika daw Doon nata magmamigrate. Di ba? Bilyon-bilyon yung dalang pera Bilyon-bilyon yung nakulimbat kahit ang bansang Pilipinas, iwan na niya, walang problema Di ba? Hindi kasalanan ito ni Senator Rodante Marcoleta. Dahil si Rodante Marcoleta nag-iimbestiga at nang kakalkal ng iba pang mga problema. Bakit ito hindi binantayan? Dapat kapag ganito, lahat ng DPWH, lahat ng kontraktor, babantayan na. Kung lahat ng pinatawag na ilista doon sa Senado, dapat na ilista rin sa airport sa mga daungan ng barko. Di ba? Anong gagawin natin dito? Tutunga nga tayo. Natakasan tayo ng mga hinayop. Binanggit ba ni Senador kung sino itong mga nakapuslit na ng bansa? Alex, hindi pa pinapangalanan pero isa sa mga kontraktor ay pinadalhan ng show cause order ngayong araw para ipaliwanag sa loob ng 3 araw bakit hindi siya aarestuhin o maaring ipakulong ng Senado. Yan ay dahil sa patuloy na pangisnab sa pagdinig ng Senado. Nagbanta si Senator Marcoleta na hahabulin at ipapaaresto ang sinumang kontraktor at iba pang DPWH officials na mabibigong sumipot sa mga pagdinig ng Senado. Naku po, ayan sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo sasantoy ni Senator Marcoleta. Hindi. Di ba? Yung Diskaya, si Sara humarap na. Yun na nga, paiba-iba ng statement. Ngayon si Curly, ba't di humaharap? Sana humarap ka sa Monday, sa pangatlong pagdinig yata. Di ba? Sabi ng iba kasi tuwakas na daw Nakita daw sa airport Ewan kung totoo yun. Hindi naman totoo yun, no? Pero, yung ibang kontraktor nakalabas na ng bansa. Sir Curly, kasama po, nagbanta na po si Marcoleta na kapag hindi pa kayo dumalo at iba pang kontraktor, talagang aaksyon na kayo ng batas. Nakalabas na umano ng bansa ang ilan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Nakakagigil bumabagsak Sana yung eroplanong sinakyan nung bumagsak. Di ba? At yung kinabagsakan, isang kontraktor din. Hindi, pasensya na kayo mga kaibigan Wala naman ako binabanggit kung sino Tamaan lang bato-bato sa langit.
Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap siya ng impormasyon na nasa Amerika ng ilan sa mga contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata sa DPWH. Gayunman, hindi maituturing na tumakas o nagtago ang mga ito at hindi naman sila maaring pigilan ng komite, lalo't wala pa naman silang kinakaharap na kaso. Totoo yun. Wala pa naman silang kinakarap na kaso eh. Until proven guilty di ba? Talagang, ano pa sila ngayon, innocent pa sila. Pero nakapagtataka lang, kung ano yung ginawa sa DPWH na lahat ng empleyado na hindi makakalabas sa Pilipinas, dapat ganito yung ginawa sa mga kontraktor. Nailista nga yung pangalan sa Senado eh. Kung sino-sino yung mga kontraktor na 15 na sa SONA pa lang, dapat sa pagbanggit sa SONA pa lang, di ba? O yung mga kontraktor, may pinangalanan ni Marcos, doon pa lang nag-ano na ang gobyerno natin, wala makakalabas. Eh bakit hindi ganun? Ang laki ng involved dito, bilyon. Hindi naman ito pinag-uusapan 100,000 eh. Kung 10,000, kayang mag-abono ng mga mayayaman yan eh. Bilyon to eh. Saka hindi naman ang pera na pinag-uusapan dito yung buhay na ng tao na naapektuhan ng baha. Di ba? Ngayon natakasan tayo. Niloloko tayo na to eh. Pinapaikot na ang gobyerno, pinapaikot pa ang mga tao. Di ba? Imagine, pumunta ng Amerika, ang sarap ng buhay ng loko. Di ba? Pagpalit ng administrasyon, uuwi yun. Di ba? Kung si Sara, kung nanalo yung mga makakaliwa, makakauwi yun. Pero kung manalo si Sara Duterte, hindi rin uuwi yun. Bakit? Dahil may kalalagyan. Kahon. Di ba? Kalalagyan na kahon. Di ba? Funeral. Di ba? Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o sang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na inahanap na kung present sila. Hindi naman pala tumakas. Ng ibang bansa lang, baka may personal. No? Sasabi nga sa ibang bansa. Sa ngayon, inisyuhan na niya ng Blue Ribbon Committee ng SOCOS order si Edgar Acosta, ang presidente ng High Tone Construction and Development Corporation, na una nang ipinasabpina ng komite pero hindi pa sumipot sa ikalawang hearing nitong Lunes. Sa SOCOS order, pinagpapaliwanag si Acosta bakit hindi siya dapat Baka tinakpan yung pangalan, dapat tinatakpan yan eh. Di ba? Dapat niya hinahayag eh. Cite in contempt. May mga procedure kasi tayo, kailangan SOCOS order, pagka hindi naman niya in-observe yun, sabina, kapag sabina, mapipilitang huwaran. So, para naman hindi lang masabing masyado tayong mabalasik, hindi naman yun ang ating ipakay. Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha. May una ng kahilingan ng komite sa Bureau of Immigration na isyuhan ng lookout bulletin order o isailalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ito, nakakapagtaka to eh. Nagpapatalo sa sugal yata ng 5 milyon, 3 beses sa isang linggo, isang buwan. Tapos ang mahal ng relo daw sa kumuha ng pera. Di ba? At Bryce Hernandez, kasama ang 35 iba pang personalidad. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang pag-alis sa bansa ng ilang sangkot sa anomalya ay maituturing na pag-amin ng kasalanan o guilty na sa katiwalian. Totoo yun. Eto na lang yung sinasabi ni Senator Marcoleta, baka naman daw na masyal o baka naman umalis lang, may lakad lang. Okay yun, isa sa mga tinitignan natin yon na dahilan. Pero kung ikaw ay malinis at alam mo nasasangkot ka at isa sa mga kumpanya mo na kontraktor, na bilang kontraktor ng DPWH, at ang taong bayan nakikinig at nakahanda na mapakinggan ka, ikaw ang spot, aalis ka ba ng bansa? Uunahin pa ba yung mga meeting mo doon at mga pangkapritsyo mo? Di ba? Hindi na ako aalis. Bakit?
hindi ako guilty. Aharapin ko to para matapos na. Ganun. Parang lumabas ko. O sige, kung hindi kayo lumabas ng bansa, anong kung hindi kayo tumatakas at namasyal lang kayo, lumabas lang kayo ng bansa, uuwi din kayo. Bakit itinapat nyo mismo dito sa mainit? Akala siguro hindi mainit eh. Di ba? Kasi akala hupana. Kasi mga Pilipino, iniisip siguro madaling mabayaran at madaling magpatawad. Kasi mga Kristiyano yung mga yan. Naniniwala kay Kristo yan. Ang kaaway, patawarin. Mga bugok. Ibahin nyo yung mga Pilipinong nagugutong madalas. Lagi nasasangkot sa baha. Di ba? Kawawa eh. Pinaglalaroan tayo ng mga to, no? Hindi. Wag natin yung gansa ngayon. Baka naman kasi namasyal lang. Pero sabi nga ni Jinggoy, kung aalis ka ng bansa, guilty ka. Magkaroon ng lookout. Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Right means guilt. Ngayon, ayon kay Marcoleta, may ilang kontraktor ang nagpadala ng feelers sa kanya na handa umunong tumistigo. Pero ina-assess pa kung hanggang saan ang nalalaman nito. Kailangan anyang alamin muna gaano kalawak. Pwede naman takpan yung mukha eh. Haharap doon, titistigo. Pwede naman eh. Kung ako sa mga diskaya, bilyonaryo ako, marami naman tayo security, titistigo ako. Pagtuturuin ko yung mga sangkot. Halimbawa, kung congressman ang sangkot, tuturo ko lahat. Ayan. Masama nun, kung talagang malinis po kayo magturo kayo mga kontraktor. Pero kung hindi magturo ang mga to, kasabwat sila. Bakit? Alangan naman ituro mo yung kasabwat mo. Tuturo ka rin nun malamang. Di ba? Ang kanyang impormasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects, kung ituturo ba ang mga posibleng kasabwat at kung magtatapat ng buong katotohanan. Alam nila, merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko mo rin makita yung extent ng kanilang sasabihin. Nalalaman siya. Kung wala namang bago, paano naman yun? So, maganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimpangin. Samantala, isinampinan na ng Senado ang asawa ng tinaguriang Queen of Flood Control na si Sara Diskaya na si Pacifico Diskaya. Kaya pag hindi ka pinag-showcause order o pinagpaliwanag yan at di ka tumuta dyan, i-arrestuin ka na. Sabi na iba, baka doon tumakas, baka pumunta Amerika eh. Di ba? Baka makita sa airport eh. Di ba? Dapat siya arrestuhin. Hindi, arrestuhin talaga. Subukan magtangka ng mga kontraktor na makita sa airport. Doon pa lang. Ako dapat doon pa lang sa airport. Ako gobyerno Ako mataas sa bansa, presidente ako parang kasi ako kay Mr. President hindi ko siya narinig na nagsalita tungkol ngayon sa issue na to. Narinig ko siya doon sa pagdalaw-dalaw niya sa ibang distrito na may kulang ang flood control, ganyan-ganyan. Nag-iimbestiga siya. Pero yung dito sa issue na to talagang mainit ang painit. Parang nakita niyo ba yung salita si Pangulo? Parang wala, no? Parang wala. Kung ako Pangulo, kung dati si Pangulong Duterte yan, ito ako sa inyo, bibigyan ng 3 araw ni Pangulo. Sino nakakaalala kay Pangulong Duterte? Kung si Pangulong Duterte nakaupo ngayon, kung yung mga yan, pangalawang pagdinig, wala pa rin, unang pagdinig, wala pa rin, sa unang pagdinig pa lang wala yan, bibigyan ni Pangulong Duterte 3 araw yan. Kapag hindi ka nagpakita, di ba, sa Pangulong Duterte ganyan, alam mo na, pag hindi ka nagpakita. Tsak, magpapakita ngayon, walang ganyan First, una, hindi dumalo. Pangalawa, hindi na naman dumalo. Pangatlo, ano to? Kalokohan na to. Tapos mababata natin, pumunta sa ibang bansa, Amerika, hindi pa lang pala tumatakas. Mali pala yun. Sige, bawiin natin, hindi pala tumatakas. Pero nagpunta sa ibang bansa. So, ano na lang iisipin ng mga tao na humihingi ng katarungan? Ano na lang iisipin ng mga mamamayan natin? Na isang malaking insulto na nga doon sa isang kontraktor na puro sasakyan at puro luxury car. Tapos may malalaman pa kontraktor pa iba-ibang bansa lang. Anong iisipin nila? Di parang tumatakas kayo, inuunti-unti nyo lang. Di ba?
Si Pacifico ang nakalista na may-ari ng ilan sa 9 na construction companies na ginagamit ng pamilya Diskaya sa pagpasok sa mga government contracts. Ipinagsabihan na rin ng iba pang opisyal ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, kabilang na sina Engineers JP Mendoza ang Chief of Construction Division at Engineer Juanito Mendoza ang Accountant 2. Ipinatawag na rin ang General Manager ng Darcy and Ana Builders na si Darcy Kimel Respicio ang General Manager ng kumpanya. Hanggang ngayon ba, di pa napunta yung mga yan? Kung sa panahon talaga ng Pangulong Duterte, naku, huwag niyong hintayin si Sara maupo. Sabihin ko sa inyo. Hindi lang kayo sasampal ni Sara. Yung sheriff, sinampal niya, di ba? Naku, sabihin ko sa inyo. Hindi nga, namimiss ko ang Pangulong Duterte sa tuwing mga ganitong topic Oo, nababagalan ako Alam nga naman si Senator Marcoleta pa mag-asikaso niyan. Di ba? Dapat kumilos na ang mataas sa atin Bibigyan ka namin 3 araw pag hindi ka dumalo. Pangulong Duterte ganyan Anong batas-batas? 3 araw bibigyan kita pag hindi ka nagpakita. Uhulihin ka. Ang banggit pa nga dati ng Pangulong Duterte, kung naalala nyo 3 araw, buhay o patay, uhulihin ka. Pero mo yun, dead or alive, parang One Piece Uhulihin ka, ibig sabihin wanted ka na. Patay ka man ng buhay, wanted ka na. Di ba? Ang tindi nun. Abay, nagpapakita talaga. Wala pa 3 araw Sumusuko ngayon, sumusuko ba? Nagtatago. Kakapalan ng pagmumuka. Bakit? Ang lakas ng loob Bakit? Alam nila yung batas ngayon, bungal. Walang pangil. Kaya okay lang sa kanila, kagatin sila kasi hindi sila masasaktan. Hindi katulad na sa panahon ng Pangulong Duterte, ang batas may pangil. Di ba? Kaya lahat ng lumaban, talagang tagpos. Ang Darcy and Ana Builders ay una nang tinukoy ni Senator Ping Lacson na nasa likod ng mga ghost projects sa Bulacan. Buti na lang talaga nanalo si kapatid na si Kadante o si Senator Marcoleta. Kung hindi nanalo, patuloy pa rin tayo. Ang bansa, inaalipin tayo sa sariling bayan. Matagal na tayo nakalaya. Akala lang natin yun. Sana pala nagpasakop na lang tayo sa mga Hapon. Di ba? Minsan nakakatamad maging proud Pilipino Dati masarap maging proud Pilipino. Pero akala ko lang pala yun. Alex, sa ngayon naipadala na ng Blue Ribbon Committee sa Department of Justice, particular na kay Secretary Boying Remulla, yung kanilang request na maisailalim sa lookout bulletin o watch list yung 35 mga personalidad. Kabilang na dyan yung mga contractors at mga DPWH officials at iba pang idinadawit dito sa maanumalyang mga flood control projects. Sabi ni Marcoleta sa Lunes ay kailangan humarap ang mga ito sa ipinatawag na investigasyon. Pinag-aaralan na rin, Alex, ng komite na magsagawa ng hearing tuwing Friday o kaya ay Huwebes kung kailan walang sesyon ang Senado para daw maging mahaba yung kanilang pagdinig at investigasyon dito sa maanumalyang issue. Alex. Dapat lang. Huwag yung tantanan yan. Tama yun, kung nirevoke tong mga lisensya ng Diskaya at ipipris, balak ipris ng mga assets at lahat tanggalan ng ibang mga pagkukunan, dapat ganun din gawin sa ibang kontraktor, lalo na yung mga hindi dumadalo. Di ba? Hindi kasi sobra na tumatagal Di ba? Wala mapapanagot Alam mo, ang isang problema, pag tumagal ng 2 buwan, isang ordinaryong problema na lang na dapat ng paglagpasan. Baliwala na. Dapat habang mainit ngayon, puspusin. Ay, salamat napagtanto nila na gusto ng taong bayan yung medyo mahaba-haba na hearing, hindi yung nagmamadali dahil 2:00 may session na sila. Okay. Tama yun. Isang tanong, Mayan, sa madaling salita, hindi na papayagan o di kaya hindi na i-entertain ni Senador Marcoleta itong mga pinapadalang representative na mga kontratista at maging na mga DPWH officials. Tama ba ako?
Oo, Alex, kasi wala naman daw silang maisasagot. Ang kailangan daw ang nasumagot yung talagang may-ari at nung nakakaalam ng lahat ng proyekto at lahat ng dokumento tungkol dyan sa mga flood control projects. Dapat talaga yung may-ari. Ano ba naman yan? Di ba? Makakasagot ba naman kung empleyado ka lang, yung isa sa Wawa Builders yata yun eh. Wawa ba yun? Nakaganon siya oh. Tagal, hanggang sa matapos yung session, hearing yata. Hindi mo alam kung napag-utusan na talaga ng totoong may-ari. Di ba? Ibig sabihin, sa Lunes, simula sa Lunes, kung may representative na darating dyan, uwi, parang gano'n. Hindi naman papawin, Alex, pwede naman silang manood at umupo doon sa gallery ng Senado, pero priority pa rin na nandun sa harapan at sumagot sa tanong ng mga senador yung mga ipinatawag na resource person. Ano yan? Kasal? Ha? May representative? O ito muna Hindi ako makakadalo, ito muna ang representative ko. Ha? Yung taong bayan, uhaw na uhaw sa katarungan. Ha? Tapos bibigyan natin ng representative? Hindi totoo lang, mga kababayan. Yung taong bayan naghihintay ng katarungan. Tapos representative lang. Tapos ano gagawin natin? Papayagan natin? Ay, ako hindi. Pag ako gobyerno kung representative ang dadalin mo ngayon ng ulundin, papa-aresto kita. Masyado mo nang binabastos ang Senado na to. Ang batas ng Pilipinas, masyado nagiging mabait ako sa inyo. Pa-aresto ko na kayo. Kuha ko yan Sobra-sobra na. First hearing, wala kayo. Second, wala kayo. Third, representative. Ano to? Meeting? May seminar? Hindi makakadalo? Nasa Amerika? May representative? Ha? Bayan. Gising. Pinapaalala natin, ito po ay maselang issue. Hindi po ito yung magsosorry ka lang, tapos na ang lahat. Ito po yung kahit magsorry ka, kahit buhay mo ipalit mo, hindi mo mababayaran yung nangyaring baha tong kamakailan. Simple na nga lang hinihingi ng mga Pilipino, yung magkapaliwanagan. Sa pamamagitan nun, makukulong. Panagutin. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin dyan po sa Senado. Thank you. Posibleng tumakas palabas ang bagong pamunuan. Naniniwala ang bagong pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na posibleng tumakas palabas ang bansa ang mga sangkot sa manubalyang flood control project. Ito mawalang galang po sa inyo yung dating DPWH sa Secretary. Yung ayaw mag-resign pinag-resign ng taong bayan at ng mga mataas na politiko. Masisiki ko Pangilinan, pinag-resign na siya Ayaw talaga kundi pasibakin ng Pangulo. Ito mawalang galang po sa inyo, sir. Yung mga panahon, nalaman nyo na po, nasabi nyo kay Marcoleta, may ghost project So, ibig sabihin, bago mag-hearing, o pagkatapos naman ng SONA, alam nyo na kung ano lahat. Dapat kung talaga mabisa tayo, sir, naging tayo, bawal na makalabas. May kakayahan naman tayo Maselan to, bilyon to. Hindi po pwede to. Yun yang kupitan lang tayo ng, nakawan lang tayo halimbawa ng 2,000 Masakit na sa atin, ang gagaliitin na tayo. Nakawan tayo ng bilyon, daang bilyon. Sa bagay, hindi nyo pera yan. Kaya wala kayong pakialam siguro. Kasi kung pera mo yan, kinuha, baka kahit sa Jupiter, pumunta ka kung nandoon dinala yung pera mo Di ba? Kung daan-daang bilyon Alam mo tawag doon? Alam nyo mo ang tawag doon? Hinahabol nyo yun isang bagay na kahit di nyo naman pinaghirapan. Dilulutas nyo yung mga bagay katulad ng pera o halaga. Hinahabol nyo yung tao para mapanagot. Alam nyo tawag doon? Pagmamalasakit sa bayan.
Dapat ko ako secretary ng DPWH. Nalaman ko ngayon din, in-interview na ako, inayad ko na may ghost project. Walang makakalabas kahit mga kontraktor man yan. Ipapatupad ko sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Panawagan ko, pwede naman yun eh. Kung ako lang yun. Tsore lang yun. Walang makakalabas ng bansa, pati mga kontraktor, i-hold na lahat, pati airport. Eh pag may wanted niya tayo, di ba naka-hold sa airport eh? Hindi. Pag si Pangulong Duterte hinuli, lahat nakabantay. Nito lang. Wala naman ninakaw si Pangulong Duterte, pero binantayan, huhulihin, dadalhin sa dahig. Ang dami pa, kumpleto pa. May army ata, may sundalo, may mga shield, dami, barikada, dami, bawal makapasok. Si Bongo, binastos, ganito, lahat, walang makakapasok. Huhuli sila. Kala mo, magnanakaw yung huhulihin nila. Kala mo na perwisyo yung taong bayan na hinuli nila. Ha? Pero itong mga to, sino mas matindi? Pagpalagay natin si Pangulong Duterte, maraming napatay sa allegedly EGK niya. O etong flood control na kada bulsa ng taong bayan ay naapektuhan at marami namatay at ekonomiya buong bayan naapektuhan ng baha dahil sa flood control. Sino mas matindi? Eh bakit di binantayan? Di ba totoo lang? Pero si Pangulong Duterte, todo bantay. May barricade pa. Dami oh. Boom, boom. Ulihin ka. Politiko, galit na galit kami. Politiko, galit na galit kami kay Duterte. Sir, paano yung bilyon? Wala kaming pakialam sa bilyon. Hindi namin pera yun. Parang ganun eh. Parang ganun ang pakiramdam po namin. Di ba? Kaya naman, aagapan na ito ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapalabas po ng Immigration Lookout Bulletin Order laban po sa mga DPWH official at mga contractor. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit yun? Bakit ngayon lang ginagawa to? Diba? Babantayan na. May nakalusot na. Kaya magbabantay na. Ganyan ba talaga galawan? Pag mga 80s? Paglaking 80s, ganyan ba galawan? Mga politiko ng 80s, ganyan ba? Hindi lahat, ha? Ha? Yung daanan, aayusin kung kailan may nadisgrasya? Tama, mali? Yung daan na sira dito sa malapit din sa lugar ko, 7 taon na hindi pa inaayos. Yung may nadisgrasya, pumutok ang ulo, ha? Doon lang nila ni-repair. Hihintayin pa ba nyo may madisgrasya dyan? Hihintayin nyo ba may makatakas dyan? Bago natin bantayan? Tanong lang naman. Nagdawit po sa kontrobersyal na mga proyekto. At kasabay niyan, ipinatitigil na rin ang kagawaran ng gagawing bidding ng lahat ng mga locally funded project ng pamahalaan sa loob ng 2 linggo. Report mula kay TJ Mendoza. Hiniling ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Department of Justice na maglabas ng lookout bulletin order laban sa mga opisyal ng DPWH at mga contractors na sangkot sa mga anomalyang flood control projects sa bansa. I have just signed a request to the Justice Secretary, copy furnished the Bureau of Immigration, for a request for a lookout order. Sa bagay, wala siyang ano dyan eh. Dapat yung nahuli bago niya pinalitan. Dapat doon pala umaksyon na. Oh. For these individuals listed here. Nais ni Dizon na mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa mga proyektong Aniyay Guni-Guni o Ghost Projects na kinasasangkutan ng mga contractors at mga district engineers ng DPWH. Agad namang tumugon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at nangakong pipirmahan ngayong araw ang request. Ipirmahan ko na mamaya. Kasi... Ipirmahan ko na mamaya. Mamaya eh. Bukas na lang, sir. Wag na mamaya. Bukas na lang, sir. Wag na mamaya. Kayo naman, no. Pagpabukas nyo na. Ganon din naman, sir, eh. Ipirmahan ko na mamaya. Ang tendency ng tao, tumakas talaga. Tendency ng tao, tumakas talaga, sir. Tama kayo dyan. Wala ba ng initiative? Kami nga mga vlogger, eh.
bago nyo mag-hearing si Senator Marcoleta sa pangalawa, nagsabi na kami, baka matakasan tayo niyan. Kami lang yun ha. Wala kami sa gobyerno. Wala kami kakayahan. Wala kaming power. Wala kaming boses. Mga vlogger lang kami. Pero bakit nabanggit namin sa mga vlog namin yon? Kasi ang tawag doon, common sense. Bukod pa riyan, ipinasususpinde rin ni Dizon ang bidding sa mga locally funded project ng gobyerno sa loob ng 2 linggo. I have ordered, or I will order today, a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Pause. Why ako nagpapapause? Bakit ako nagpapapause? Kasi kailangan muna naming i-review at aralin based on the President's directive. Layo nitong mapigilan na mapagsamantalahan pa ang ahensya. Babalangkas din ang opisyal na mga hakbang para magkaroon ng safeguard ang mga bidding process na kinasasangkutan ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon, ayaw ng Pangulo na mawaldas lamang ang pera ng bayan sa mga guni-guning proyekto. So, the President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. Sabi nga niya, use his own words. Ayaw na niyang matapon na naman sa ilog ang mga pera at ang mga proyekto. Sa bagay kasi bago lang siya dyan nakaupo eh. Dapat siya inasikaso yung nakaraan nakaupo. Ng taong bayan. Bubuo naman ang Department of Justice ng isang team mula sa National Bureau of Investigation para sa backup ng kagawaran sa gagawing investigasyon sa flood control projects. Sa Sabado ay malalaman umano ni Remulla kung may lalabas na whistleblower sa hanay ng mga kontraktor. Mag-abang tayo ng whistleblower. Paano sir kung walang lumabas? Eh wala lang pakialam. Basta ako sumasahod ng mataas. Akin lang yun ha, senaryo ko yun. Tara, mag-hunt tayo ng mga whistleblower, mag-abang tayo. Ano, magpalaki tayo ng tiyan. Maupo na lang tayo. Mag-abang tayo ng mga whistleblower. Wala tayo sisiluhin dito. Basta lahat ng kasama talaga dyan. Lahat ng kasama talaga dyan. Nakatakas na nga eh. Hindi pa naman sigurado kung nakatakas. Basahin natin ang comment. Basahin natin ang comment dito. Medyo iinisin ko kayo. Asa na? Asa na? Nawala. O, sandali. Babasa tayo ng comment. Iinisin natin kayo. Wala eh. Minsan talaga masarap inisin ng sarili. Para saan? Para kumilos din eh. Oo, totoo. O, ito. Basahin natin to comment na to. Oh. Bakit hindi hinuli ni Marcoleta yung mangga? Nakalabas na alam niyan, nakalabas na tapos sasabihin, Pinoy talaga to, late the hero. Hindi, mali ka sir. Si Marcoleta, tama sinabi niya, wala namang kaso yung mga yun eh. Wala pa namang kaso eh. Kaya pwede sila makalayas ng bansa. Pero kung halimbawa, utos ng isang mataas na leader sa bansa, common sense na lang, ipatupad yun. Hindi trabaho ni Marcoleta yun. Tinakpan nyo ang tagal ng imbestiga nyo, 1 linggo, 1 beses lang. Ano yun? Sa dami nila? Hehe. Wala pa kang kaso, isinampam. Pero mayroon na kayong ebidensya na may korupsyon. Pero kung ordinaryo at tao't mahirap lang, sigurado dampot agad at sasampahan ng kaso. Kaya batas ginawa nyo para lang sa mahirap. Pansin ko nga. Kung ito ordinaryong tao, nagkaganto, dampot. Pero palibasa, may pera, may abogado, makakalaya. Hindi siya sangkot. Iimbestigahan pa. Pag-aaralan. Oh. Yun. Alam mo kasi, pinakapunto dito, ang Blue Ribbon Committee, ginagawa lahat ng trabaho. Ang masaklap nito, dapat yung mga iba nakikisama. Hindi dapat gumagawa ng sariling imbestiga.
Iba yun. Sabi ko, mag-join kayo kay Marcoleta. Tulong-tulong. Parang lumalabas, hindi eh. Di ba? Kung sa panahon ng Duterte to, sabihin ko sa inyo, baka walang nakatakas o baka wala na nag-hearing. Alam nyo na kung bakit. Di ba? Maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Sana panawagan ko sa mga diskaya kay Kelly, Sir Kelly, mawalang galang po sa inyo. Dahil po kayo, hindi naman namin kayo pinabibintangan. Alam naman namin hindi kayo tatakas. No? Hindi, alam namin kaya niyan. Ang sa amin lang, naiinsulto kasi ang mga tao, dapat imbes na dapat mag-asawa kayong dumalo doon. Dahil dalawang mag-asawa kayo, tinaguyod nyo ang negosyo nyo, na proud pa kayo, at sinasabi ng asawa, wala kayong ghost project. Dapat maging proud din kayo na pumunta at makausap namin ng mga senado na kayong dalawa, hindi lang asawa. Tama, mali. Nagawa nyo nga pag-asensuhin na itawid nyo ng bilyon-bilyon na pera nyo. Kasi lang to kakausapin nyo ang senado? Kung wala talaga kayong kinalaman. Hindi namin kayo bibintangan. Malaya kayo, mag-ibang bansa kayo, pumunta kayo ngayon sa airport, mag-Japan kayo, walang problema. Gusto lang namin na makasigurado, na makausap. Sana pangatlo na yan, oh. Dapat niya, una, dumating lahat kayo, eh. Di ba? Pilipinas ba? Ihintayin pa ba? Kaya ang Pilipinas, ang pagsisisi, lagi nasa huli. Di ba? Oh. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo.